Para madilim ang ilaw natin. Okay, so magandang hapon sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. At tayo po ay magpo-programa ngayong Sabado dahil medyo at tayo naman ay medyo maluwag yung schedule natin. Yung ibang araw na hindi tayo nakapag-programa, bawi tayo. Kaya yung pong mga kaibigan natin na baka mabigla kayo, bakit yung pong makakasama ninyo sa Media Patrol ay tila malakas ang dating. Dahil ang pag-uusapan po natin, yung pong mga kabataan ngayon. At batid natin na tila mayroon na nga pong tila mayroon na pong nagmungkahi na yung pong sangguniang kabataan ay i-abolish na. So, ang tanong, doon po sa ating mga kaibigan, siyempre, doon po sa mga kabataan, doon po sa mga magulang, doon po sa barangay, maging sa pamahalaan natin, local man o nasyonal, sangayon po ba kayo na patulan yung may nagsabi na ang mga kabataan daw po, yung sangguniang kabataan, ay tuluyan na pong i-abolish. Naalala ko nung ang iyo pong lingkod ay nasa level pa nung tinatawag na adolescent, ang inyo pong lingkod ay humawak ng iba't ibang uri ng organisasyon mula po doon sa paralan hanggang po doon sa tinatawag na kabataan barangay o KIBI. Dahil kabataang barangay pa yun nung 80s, ang kabataan barangay ay nung nagtagal ay tila ito po ay na tawag na ito na deactivate. At nung magkaroon ng panibagong batas, ginawa po yung sangguniang kabataan. Ayan. So, ako, direktahin ko na po kayo na ninyong lingkod ay hindi sumasangayon na tanggalin yung pong sangguniang kabataan. Huwag po nating tanggalin, inuulit natin, huwag po nating tanggalin ang sangguniang kabataan dahil ito po ay napaka-importanting bahagi ng ating komunidad. Dahil tanggapin natin ang katotohanan na sa napakarami pong mga bata ngayon ay talagang dadampo ito sa kabataan. O sabihin po natin na 14, 15 hanggang 24 ang alam ko nga tila nakakabuto ay hanggang 30 pa. So hindi ko lang po maklaro kung yung po bang kabataan na pwedeng bumuto is 30 or 24. So ang inyo pong lingkod nang nasa ito po ay kikwento ko lang sa inyo dahil siyempre ang usapan po nating kabataan, ano nyo pong lingkod nung nasa high school pa lamang, every now and then naman may mga tinatawag na classroom, di ba? Tapos may tinatawag tayong student council. Ano nyo pong lingkod ay humawak ng iba't ibang uri ng organisasyon sa loob ng paaralan sa high school din, di ba? At nung tayo po ay siyempre sa high school naman 16, 17, 18 at ang inyo pong lingkod ay nagtapos ay tila 20 na sa high school or 19, marami po tayong napagdaanan yung mga activities nang tayo po ay tayo po ay binata pa o kabataan pa nung mga panahon na yon. So ako naman po ay naniniwala na sa dami, milyon-milyon po ang kabataan na talaga naman na sabi nga po nila yung tinatawag na Gen Z, ano? At yung ating sangguniang kabataan naman, sila po ay ang binigyan na pagkakataon para mamuno
doon po sa mga kabataan, doon po sa kanilang barangay. Oh, di ba? So, isipin niyo po nagkaroon po ng eleksyon ng sangguniang kabataan. May 7 po silang kagawad at isa naman na tinatawag na SK chairman. At maganda po rito, ang pagkakalam po natin ay maganda-ganda na po ang mga kabataan ngayon, yung sanggunian, dahil mayroon na po silang natatanggap na monthly sabi nga po nila, halos monthly salary na po yun. Dahil maganda na rin po ang kanilang natatanggap. Halimbawa na lang, sa malalaking barangay, dito po sa Metro Manila, ay tila more or less 15,000 na yata na tatanggap ng kagawad. At saka yung pong chairman naman, ay malaki na po ang nakukuha. O sabihin natin na natatanggap. At yung pong sinasabing 10% ng mga budget o yung pera ng kabataan, so kapag ang isang barangay ay may tawag nito, may era o sabihin po natin na pundo ang barangay o yung magiging yung pong kanilang budget within 1 year, kung ito po ay umaabot na ng 10 million o inaabot na po ito ng 100 million, kung 10% po yan sa mga kabataan, automatiko po na sila po ay mayroon ng 10 million na pundo para sa mga kabataan na yon. So malaki po yun, 10 million pesos, yun po ay para sa sangguniang kabataan pa lamang doon po sa kanilang barangay. O, di ba? So, pagkatapos yung pong tinatawag na SK Federation, sila po yung representative naman ng mga kabataan sa konseho, maging sa municipal o kaya sa city, ay may panibagong allotment din para sa kanila. In short, dapat ang mga kabataan ay magkaroon na po ng tamang boses sa ating pamalaan at sa ating komunidad. Kaya lang, ang tanong, ano po ba ang mga ginagawa ng sangguniang kabataan o yung mga opisyalis ng kabataan diyan po sa kanilang barangay? Yun po ang tanong, dahil lang may mga nakakausap tayo, marami naman na nakakausap tayo na parang nakukulangan sila. Di ba? Parang nakukulangan sila dahil ang sabi, karamihan daw po ay puro palaro, liga-liga. So, paano na lang yung iba na hindi naman ay sumasali sa liga? At ang iba naman na yun talagang magaling, sila naman po ay may mga scholarship naman na tumutulong doon po sa mga kabataan na nag-aaral sa kolehiyo. Na kapag ganyan po ang ginagawa ng isang SK chairman, the best po yan dahil sila po ay nagpapahalaga doon po sa kinabukasan ng mga kabataan doon po sa kanilang barangay. So, di ba, sabi nga sa sport, sa health, sa kalusugan o sa education, yung po naman ay si primary function duties naman ng ating mga kabataan. Ngayon, ang tanong, naalala nyo nung nakaraang linggo, nung September 21 ba yun? Yung pong nagkaroon ng rally, dyan po sa Mindula. Nakita nyo po na yung mga kabataan, sabihin po natin na dalawang uri ng kabataan. Yung pong nagrarally na matuwid, matino, at ang iiba at ang kabilang grupo naman, yung pong mga kabataan na nagpasaway na sila po ay inaway yung mga kapulisan, pinagbabato, at yung iba naman po ay nanira ng mga equipment o yung mga pasilidad ng ating gobyerno na kung saan ito po ay hindi naman talaga gawain ng isang kabataan na matino. Diba? Hindi naman po talaga gawain nyo ng isang kabataan na matino. Katulad po nung nakita natin sa telebisyon, yung pong mga nanira ng mga kung ano-anong tindahan doon sa tabi-tabi, yung pong kanilang sinunog, yung mga motor,
gawain pa po ba yan ng isang kabataan na sinasabi na pag-asa ng bayan? O, siyempre, ang sagot po doon ay hindi. Hindi po yung gawain ng isang kabataan na may prinsipyo na ipinaglalaban ang kinabukasan ng ating inang bayan. Malinaw naman po yan. O, katulad po nung nangyari dyan sa yung pong isang hotel ba yun, na talagang makita natin yung puwersa ng kabataan, ay tila hindi na natin nakikita yung matuwid na ideologista o ideologista nung mga kabataang yun. Di ba? Yung sabi nga po nila, kami naman ay may pinaglalaban. O tama naman, may pinaglalaban, kaya lang anong uri ng pamamaraan? Ang amin lamang kasi doon, iniisip namin na baka ginagawa nyo lang sangkalan na ipinaglalaban nyo, na sabihin po natin na ipinaglalaban ninyo tungkol sa talamak na korupsyon sa ating gobyerno, pero ang totoo niyan, may iba po kayong layunin. Di ba? May iba po kayong layunin na sinasabi na nga po batay sa finding yan po sa Manila, lalo na ng ating mga kapulisan, na di umano may may mga kabataan na organize na ito po ay binayaran ng ilang politiko at ng ilang individual na gusto pong tila gustong i-stabilize na o gusto ng palabasin ang mga tao sa Malacanang sa pamagitan di umano ng pagsusunog nito. So, napakahirap po yan. Hindi na po natin kine-question yung iba pang nangyari at mabigat po nga rito. Makikita naman po natin na maraming kabataan na 12 anyos, 13 anyos, 14 anyos na nakikipaglaban na doon po sa mga alagad ng batas. Di ba? Tama po ba yan? Yan po ba ay may tuturing natin na kabataan ay pag-asa ng bayan? May tuturing pa po ba natin na mga ganyang kabataan ay may makikita pa ba natin na magandang kinabukasan ng ating pamahalaan kung sa murang isipan ay natuto na silang lumaban sa gobyerno at natuto na silang manira ng mga ari-arian kung sino-sino. So, hindi na po talaga tugma yan. Ngayon, yung po ay nangyari doon po sa naganap na rally. So, lipat po tayo ngayon sa komunidad. Lipat po tayo sa mga barangay. Ang mga kabataan kasi may pagkaiba dahil sa probinsya, ang mga kabataan ay tila hindi masyado magalaw. Dahil siyempre sa probinsya hindi masyado crowded. Ang iba naman ay medyo, ang bahay ay may distansya pa. At ang iba naman, kung sila po ay inaabutan ng hating gabi sa kalsada, o kaya, actually, bihira naman ang mga kabataan na naabutan ng sa kalsada dahil doon po sa probinsya, medyo tahimik. Karamihan, kung sila po ay inaabutan ng alas 11, alas 12, nandoon po sila sa mga tahanan na magkakalapit lamang. So, dito po sa Metro Manila, alam naman natin na very crowded po ang mga tao rito, ang mga kabahayan. Every now and then, sa mga eskinita, sa mga kalsada, sa mga kanto-kanto, iyan mga kabataan, lalong-lalo na po sa gabi, ay talagang nandiyan po sila. Di ba? Nandiyan sila. So, babae, lalaki, bata o mga kabataan, sila po ay palagi nag-uumpukan. Lalong-lalo na po doon sa mga informal settlers na sabi nga po nila nang kami ay dati-rati nang tayo po ay makasama doon po during the tawag noon ng pandemic. Kami po ay miyembro ng force multipliers na kami po ay nag-iikot dito po sa mga barangay, sa 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque. May mga ilan po kaming naabutan. Sabi namin, bakit may curfew na, pinagbabawal na kayo sa labas, pero bakit nandito pa rin kayo sa labas? Ang reason nila is, sabi nila, kapag sila daw po ay nasa loob pa po ng bahay, ay unang reason po nila talagang mainit.
Mainit daw po kapag nandoon sila sa loob ng tahanan dahil ang kanila pong bahay ay kumpletos ricados na po sa isang kwarto. In short, ang kanilang tahanan ay nandyan na po yung lutuan, kusina, nandyan na po ang kanilang sala, nandyan na po ang kanilang tulugan. O, di ba? Kung may miyembro nga naman ng pamilya na 4 or 7, so kapag sila po ay nasa loob na, talagang mainit. Iyon po ang reason nila, kaya minsan alas 11, alas 12, inandudong pa po sila sa labas. So, kung tutusin, hindi nga naman ito masimpleng solusyon. Hindi naman talaga simpleng problema ito na nangangailangan ng tamang solusyon. Dahil ang gobyerno naman ay hindi naman po sila kayang bigyan ng yung pong komportabling tahanan basta-basta. O, di ba? Kasi siyempre sa dami naman ng mga informal settlers sa Metro Manila, hindi naman po talaga kaya yan ng gobyerno. Kaya sila ay nandoon sa labas habang hindi pa inaantok. So kung doon lang po sana ang takbo o galawan ng mga kabataan, okay po yun. Walang problema doon. Kaya lang, sabi nga po natin mga kabataan yan, kanya-kanya po silang pakulo. Minsan may mga kabataan na sabihin po natin may bisyo, naninigarilyo, umiinom, pagkatapos nahadagdagan pa nung pinagbabawal na droga. Pagkatapos every now and then, ito ang kanilang mga kasama sa labas. Kaya pag nagtagal, ang ating mga kabataan, ang ating mga anak ay natuto ng manigarilyo, natuto ng mag-inom, at minsan, pag minalas-malas pa, nasama po doon sa mga kabataang pabigat sa taong pabigat sa kinabukasan ng bayan, sila po ay nasasama doon sa mga gumagamit ng droga na kahit anong gawin mo, bali-baliktarin mo ang mundo, bali-baliktarin mo ang pananaw. Pag droga ang inyong pinasok, automatiko pong ang inyong pong kalalabasan, sakit, kulungan, o kaya sementeryo. Yung po ang mabigat doon. Yung po ang mabigat doon. Ngayon, ang tanong sa pamunuan ng sangguniang kabataan, ano pong pamamaraan ang kanilang ginagawa doon po sa kanilang komunidad? Di ba kabataan ang pinag-uusapan natin eh? Kapag ang sangguniang kabataan, ang pangsyon nyo po niyan, halos parehas din po yan ng ating mga punong barangay na talagang dapat yung mga kabataan na nandiyan dyan sa inyong lugar, hanggat maaari, malaman din ninyo yung pong mga maliliit na organisasyon yan, yung mga maliit na club o samahan. Halimbawa, dito sa isang sityo, ay may mga kabataan dito na sila ay umaabot ng 30 or 40, hindi ba pwede na i-organize natin yan? Halimbawa, doon naman po sa kabilang sityo, may mga kabataan na aabot ng 50, hindi ba pwede natin na i-organize din yan para magkaroon ng organisasyon na kahit papano ay napapansin natin? Di ba? Napapansin natin. In short, kapag sila ay napapansin ng ating pamalaan, napapansin ng sangguniang kabataan doon po sa kanilang lugar, so magkakaroon po tayo ng pagkakataon para sila po ay ating makausap at makakwentuhan. At kung sakaling alam na natin na ang kabataan ay mahilig po yan sa kasiyahan, mahilig sa kwentuhan, bakit hindi natin sila samahan na makipagkwentuhan habang sila po ay nasa kanilang lugar? Di ba? So sa iba po kasing barangay, halimbawa Pasay, malilit lang po ang barangay ng Pasay. Kanto-kanto lang po yan, barangay na. Halimbawa sa Maynila, malilit din po ang barangay dyan, pero napakarami naman. Ang Maynila, ang pagkakalam ko dyan, kulang-kulang yata 800 barangays yan eh. Ang Pasay naman, ang pagkakalam ko po, less than 200 barangay. Ganun po yung karami. Pero pagdating po rito sa bandang Makati, Parañaque, Las Piñas,
Muntinlupa, ang mga barangay po dyan ay malalaki. Halimbawa na lang, dito po sa lungsod ng Parañaque, ang barangay po rito ay 16 lamang. Pero yung area nito ay malaki rin. So in short, kapag ikaw po ay opisyalis ng barangay, ng punong barangay o kaya sangguniang kabataan, so marami rin po o malaki rin po ang saklaw ninyo. So in short, malaki rin po ang inyong responsibilidad bilang pamunuan ng sangguniang kabataan. Oo, di ba? So, ang tanong, ano ang ating ginagawa? Ano ang ating ginagawa? Oo. Bagamat sinasabi na ang ating sangguniang kabataan is independent na yan. May sarili po silang pamunuan, may sarili po silang pamamaraan sa kanilang tungkulin. Pero halimbawa, ikaw po ay isang opisyalis ng barangay. Halimbawa, punong barangay ka o kaya barangay kagawad. So, hindi naman po masama na ibrinawin din ay supervise po yun na yung supervision na hindi pakikialam. Kasi iba po yung supervision na pakialamero, yung pong iba yung nagsusupervise na parang ginagabayan o kaya yung iba minomonitor lamang ano bang ginagawa ng mga kabataan na ito. So malaking bagay po yan. Ngayon, paano naman po matutulungan ng ating mga kabataan? Diyan naman po sa ating lugar, may tinatawag naman po tayo ng mga asosasyon. Halimbawa, HOA, yung tinatawag na Homeowners Association. At yung pong mga kabataan na yan, siyempre, yung pong pamuno ng HOA, malamang, dyan din po yan nakatira, nandyan din po ang kanilang mga anak. Halimbawa, ang isa pong HOA or Homeowners Association, may 100 kabahayan. Ito po ang mga miyembro ng HOA, 100 kabataan. Halimbawa, yung mga ang 70 doon, may anak na bata, ay may anak na binata at dalaga, hindi po ba masama kung kayo po ay makipagtulungan sa sangguniang kabataan na pwede nyo naman sabihin na ako po ay may anak na binata, may anak akong dalaga, baka pwede nyo naman isama sa mga activities ng kabataan. The main purpose po doon is, ito pong magulang, yung pong mga homeowners, yung pong barangay, at saka yung pong sangguniang kabataan, ay mayroon po silang magandang ugnayan. Para ibrinawin din, kung may problema po yung bata, at least, hindi lang isa ang nagtutulong-tulong, bagkos buong komunidad. Pwede ba yon? Ayan, okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo po ay magkakaroon ng maiksing padalastas, Mr. Chairman, Net Radio. Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Parañaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Parañaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat.
boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paul Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Ayan, talaga naman ha. So inuulit po natin, ngayon po ay Sabado, Setyembre 27. Halos 3 days na lang. May 31 ba ngayon? Ay October na. Yung pong mahihilig maghintay number. September, October, November, December. Pasko na po. At ang oras po natin ay ganap ng alas 4:40, 39 ng hapon. At yung pong programa natin ngayon, ito po ay parang special na programa. Kaya ang inyong lingkod ay naghanda ng sunglass kasi kahapon, kagabi malakas yung hangin. Dahil sa bagyong Opong. At ngayong araw naman, kanina na lumabas tayo, ay mainit pala. Lumabas po tayo ng alas 2 ng hapon. Paglabas ko, mainit pala. Akala mo. Kaya ang inyong pong lingkod ay nakasalamin ngayon dahil talagang mainit diyan po sa labas. Okay, so tuloy na po tayo. Doon po sa mga kabataan, direktahin ko na po kayo. Ang mga kabataan naman po na yan, lalong-lalo na po kapag kayo ay mga estudyante pa lamang. Halimbawa, ang very critical po kasi yung sa high school, kasi yung sa elementary, hindi pa po masyado. Pero kapag tumapak na ng high school, so doon po medyo crucial dahil sabi nga po kapag yung paglaki ng bata sa usapin ng hormones, doon po nagkaroon ng pagbabago sa attitude, sa ugali, sa etc. So critical. Ngayon, para ako po'y naniniwala naman ng isang anak ay hindi po maliligaw kapag sila po ay marunong sumunod o may takot sa magulang. 'Di ba? Malinaw naman po 'yan kasi kung sila naman po ay papasok ng alas 6 ng umaga, so dapat supposed to be sa kanilang paglabas, so dapat umuwi naman po kagad sila sa kanilang bahay. So kung panghapon naman po ang pasok, supposed to be, dapat kung anong oras sila umuwi, dapat hanggat maaari, makarating naman kagad, makauwi naman kagad sa kanilang tahanan. So pero, dahil nga po sa may ang mga kabataan ngayon, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, sabi nga po nila may assignment, kung ano-ano mga dahilan, so nakakalusot paminsan-minsan. Ngayon, kung sakasakaling ang mga kabataan na ito ay gumagawa na ng mga palusot, malinaw naman na ito po ay ang una makakalam nito actually hindi po yung mga guro o teacher, 'di ba? 'Di ba Sir Edmond na
Sir Ed mo naman, di ba? Hindi lang naman na yung mga estudyante ang dapat alamin o dapat malaman, kundi hindi natin pwedeng iasa sa teacher at lalong-lalo na hindi natin pwedeng iasa sa mga kaklasmates. Di ba, Sir Ed Samaniego Pangilinan? Regards ko po kayo dyan po sa Maynila. So in short, yung responsibilidad ng magulang hindi po pwedeng ipasa sa iba. Hindi po natin pwedeng ipasa doon sa bantay sa eskwelahan. Hindi po natin pwedeng iasa doon sa teacher o sa principal. Hindi po natin pwedeng iasa doon po sa mga classmate niyan. Di ba? Kailangan pa rin yung pagbabantay niyan, supervisory, monitoring niyan, dapat nasa magulang, nanay, tatay, kapatid, o kaya kamag-anak na every now and then naman nakikita naman ng ating mga anak. So hindi po masama kung ito po ay susubaybayan natin maigi. Di ba, kapag sila po ay nagbibinata, lalong-lalo na po yung mga nag-aaral pa sa high school. Di ba? So, kailangan po natin ang gabay. At hindi na rin po natin ito iasa doon sa sangguniang kabataan. Sasabihin may sangguniang kabataan, bahala na sila dyan. Hindi po pwede. Dapat iyong magulang. Hindi po, ibig sabihin, sa palibasa, hayaan mo na yung anak ko kasi lalaki naman. Excuse me. Hindi pwede na sabihin natin na, yung babae, yung anak ko, babae, ay alam niya na ang tama. Hindi po pwedeng ganon. Di ba? Inuulit po natin doon po sa mga mananay na pasaway. May anak na 3 o 4. Yung 2 nag-aaral ng elementary, yung 2 nag-aaral ng high school. Napabayaan, ang inaasikaso na lang yung sa elementary. Samantalang ito yung sa high school, hindi na nababantayan kung ano nang oras na uwi. Hindi na nababantayan kung anong pangangailangan. So, hindi po dapat ganon. That is my side. Di ba? Yun naman po talagang dapat. Hindi pwedeng ganon. Inuulit natin kasi kaya po natin ito tinatalakay. Dahil marami pong mga kabataan na naliligaw ng landas sa murang isipan. Yun naman ang inuulit-ulit natin Katulad do ito sa anak ko. Halimbawa, sa anak ko. Di ba, nag-elementary, nag-high school. Nung nag-high school yung last part of high school life, ay tila may mga activities na tila hindi naman tugma doon sa paralan. Di ba, nangyayari po talaga yan. Pagkatapos, kapag sumagot, ibang klase ang datingan ng sagot. Akala mo, siya ng tatay, ikaw ng anak. Di ba? Nangyayari talaga yan. Kaya kapag wala kang adjustment, kapag hindi mo mamonitor yung galawan ng anak mo, baka bukas pangalawa, yung kanyang pananalita, hindi na po galing sa loob ng tahanan, at hindi rin po galing sa loob ng paralan, bagkos ang kanilang pananalita galing na po doon sa mga barkada na mga inutil din. Di ba? Lalo na mahalata mo ang kanilang pananalita ay wala ng respeto. Ibig sabihin yan, ang kanilang pananalita ay hindi galing sa paralan at lalong-lalo na sa loob ng tahanan. Dahil sa loob ng tahanan, ang pananalita ng isang anak, batay na rin po yan doon sa pananalita ng kanilang magulang na hanggat maaari ay hindi nawawala yung respeto. Ganon din po sa paralan. Siyempre sa paralan, ang mga guro niyan, ang pananalita niyan talagang may, sabihin natin, may moral. Pero yung mga kabataan na pasaway, ang pananalita niyan, yun salitang kalye. Di ba? Yun salitang kalye. Kaya doon pa lang sa pananalita ng iyong anak, mararamdaman nyo na kung saan po sila patutungo. Pwede ba yon? Ayan, talaga naman ang ating kaibigan Ferdinand Obra. Good PM, Sir Gaspar. Pabati po sa asawa ko, birthday po ngayon. Pati mga kasamahan po niya sa Senro Sueso po. So regards ko po ang nag-isang may bahay nitong si Ferdinand
obra. Kaya lang, ano pong pangalan ng iyong nag-iisang mahal sa buhay? At binabati po natin yung SINRO, itong City Environment and Natural Resources Office. At saka ito pong SUESO sa pamuno po ng ating butihing Sir Bernie Amorao. Yung nag-iisang may bahay ni Ferdinand Obra, regards ko po at binabati po natin ng happy birthday. So yung po ang sinasabi natin na kapag ang ating mga anak ay nababantayan natin, una, pananalita. Pangalawa, pananamit. Oo, di ba? Pangatlo, yung kilos. Oo, di ba? Akala siguro nung iba ating mga anak, palibasa hindi natin sila masyado sinisita o pinapabayaan lang natin. Akala nila hindi natin alam. Yung pananalita, pananamit, kilos, nararamdaman na natin kung may ginagawang hindi maganda ang ating mga anak, di ba? Kaya nabanggit po natin, ang inyong pong lingkod ay may 3 anak. Lahat po mga gwapong anak ko, maniwala po kayo. Pero kanya-kanyang pamamaraan sa buhay, kanya-kanyang attitude. So ako naman po ay nagpapasalamat dahil yung panganay ko, okay naman. Yung pangalawa ko, okay naman. Yung pangatlo ko, mas okay. Dahil mabait, masipag, matalino. Talagang manang-mana sa tatay, pugi. Di ba? Kaya lang paminsan-minsan pag di mo maintindihan parang kontratista. Mukhang madaling yumaman ito kasi kapag nagsasalita ka, hindi ka pa nakakatapos magsalita, may sagot na. Di ba? Parang hindi ko alam kung magiging itong engineer o kaya arkitekto. Di ba? Pero walang masama doon sa pagsasagot. Pero bago dapat sumagot, dapat pakinggan muna ang sinasabi ng magulang. Dahil ang sinasabi ng magulang, bagamat minsan pabiro yan o malalim o may patutunguhan yan patungo sa tamang adikain. Di ba? Tungo sa tamang aral. Yun lang naman ang lagi natin sinasabi. At ang maganda po roon, di ba, ang ating mga anak, masaya tayo kapag sila po ay nasa tamang landas, na nasa tamang pamamaraan, maganda po yun. Pero kapag ang ating anak, sino ba yung anak ko na napunta sa barangay? Sino ba yon? Number 1 yung panganay, pangalawa, pangatlo. Hindi ko nga nalaman na napunta pala sa barangay, nalaman ko ilang araw na. Di ba? So, dahil sabi, na-curfew siguro, hindi ko nalaman. Sinabi lang doon sa nanay niya na barangay pala. Dahil sa curfew. Pangalawa, di ba? Kasi hindi ka naman iko-curfew kung alas 9 pa lang. Ang curfew naman ay nagaganap ng alas 10. Kung alas 11 nasa kalsada ka pa, alas 12 nandoon ka pa sa kalsada, tapos minor de edad ka pa, talagang mababarangay ka. Di ba? Yun ang mga kabataan. Ang punto ko rito, dapat hanggat maaari, kapag ikaw po ay minor de edad pa lang, bawas-bawasan mo muna yung paggagala sa hating gabi at bawas-bawasan mo muna ang pagtatagal doon sa ibang bahay na uwi ka ng madaling araw. Di ba? Kasi masama talaga. Alam mo naman dito, may nakikita tayo sa social media na naglalakad lang, nagmumotor o nagbibisikleta ay kinikursonada. Mabuti kung pitik lang, mabuti kung sampa lang, mabuti kung suntok lang. Kung ikaw ay bigyan ng isang matalas na saksak, paano na yon? Paano kung bigla kang pagpraktisan ng caliber 45? Di ba? Mabigat po yon. Hindi mo alam na sa katigasan ng ulo, napupunta sa kapamakan. Di ba?
Ayan, ang sabi ng ating kasamang si Ferdinand Obra, Rosana Obra, aba. Oh, talaga naman si regards ko po itong si Rosana Obra. At maya-maya tayo po ay magpapatugtog ng happy birthday, Mr. Chairman. So, binabati po natin itong si Rosana Obra ng happy birthday. Oh, yun po ay nag-isang may bahay nitong si Ferdinand Obra na. Alam mo ito si Ferdinand, si Ferdi, talagang masipag po ito. Oh, siya po ay kasama doon sa sit-up sound system ng lokal na pamalaan ng lungsod ng Parañaque. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 4:51 ng gabi, Mr. Chairman, Drug Free World International. At doon po sa ating mga kaibigan, dyan po sa City Government of Parañaque, regards po natin sila kaparing Ramel, paring Noli, sila Gilbert, sila Ma'am Anali, sila Disa, at iba pang mababait na kasama natin sa trabaho. Kasama na po rito, ito pong si Justin Trinidad. Justin, regards ko po kayo, ang buong pamunuan ng Masji, dyan po sa lugar ng La Huerta. Mr. Chairman, Patalastas Blaze. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Sige, enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Oops, teka. Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drug-free. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama Sinusubukan na! ko tumulong. Nasaan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong? Ha? Tignan natin. Sige. 50. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kaming warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack, drug-free. Sabi nila makakatulong ang shabu na makapasa ko sa mga exam. Ayan. So, doon po sa ating mga manunood, ang ating patalastas po ay tungkol sa droga. Ito po ay initiative po ng Drug Free World International. So may Hello. Yes, pasok. Magandang hapon. Edmond sa Maniego, Pangilinan mula sa lungsod ng Maynila. Ano po? Meron tayong latest sa Land Transportation Office press release at Mukha. bilang isang sa miyembro ng LTO media community, no? Si Asek Mendoza orders all regional directors to conduct damage assessment
check status of LTO personnel in Ompong affected areas. So, the Land Transportation Office o LTO under the guidance of Acting Department of Transportation DOTR Secretary Giovanni C. Lopez has ordered all its regional directors to submit a damage assessment report to determine the extent of the impact of Typhoon Opong to the operational capability of the agency, especially in the affected areas. At the same time, LTO Chief Assistant Secretary Attorney Bigordi Mendoza II tasked the artist to check the status of all LTO personnel and their family, including the report for assistance purposes. So, matindi ang epekto ng bagyong Opong, lalo na sa Bicol, Visayas at ilang bahagi ng Southern Luzon. Gusto nating malaman ang extent ng damage sa ating mga opisina sa mga apektadong lugar upang makagawa tayo ng mabilis na aksyon upang magpatuloy ang serbisyo natin sa ating kababayan, wika ni Asek Mendoza. At sabi rin ni Asek Mendoza has committed to immediately act in ensuring that all LTO offices in the provinces will be operational in the soonest possible time. And more than 380,000 individuals were evacuated as a result of the devastation brought by Opong. And the province of Masbate, especially, is considered worst hit, while some area in Region 8, Region 4A, and Region 4B were also severely affected. So, Asek Mendoza said, he always wants to check on the condition of all LTO personnel in Masbate and other affected areas. Sabi nga niya, we in the LTO are family. At tayo-tayong dapat unang magkaisa at tumugon sa lahat ng ating kasamaan sa LTO na naapektuhan ng bagyong ito, sabi ni Asek Mendoza. At panghuling mensahe niya, he said, assistance will immediately be extended to the affected LTO personnel. Edmund Samaniego Pangilinan, PDMSI Director of Manila reporting. Yes, kasamang Ed, kumusta naman pala yung nabanggit mo tungkol doon sa media forum ng DSWD? Natuloy po ba kayo? Natuloy yung forum, pero unfortunately, meron tayong emergency rito sa bahay, sir. Medyo inuuna ko muna to. At yun. Okay, so maraming salamat kasamang Ed Samaniego Pangilinan ng PDMSI Director Manila. Thank you, sir. Yes, thank you so much. Ayan, ang ulat po ng ating kasama na si Ed Samaniego, galing po dyan sa Maynila, at kanya pong ulat tungkol po doon sa gagawin tulong mula po sa Land Transportation Office sa pamagitan po ni Asek Mendoza, dahil sinasabi niya nga po na yung po mga nasalanta ng bagyong Opong dyan po sa Bicol Region, and of course dyan po sa ibang bahagi ng Visayas Region, maging dito po sa Region 4A or ito pong Southern area, ay magkakaroon din po ng tulong o assessment na gagawin para ang pamunuan ng LTO ay magkakaroon ng tulong doon po sa ibang nasalanta ng nabanggit na bagyong Opong kahapon. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 5:06 ng hapon. Dito lamang po yan sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. So, doon po sa atin mga kaibigan, pasensya na po kayo kung bakit ang napag-usapan po natin ay tungkol sa kabataan. Kasi napakarami pong kabataan na ang kanila pong oras ay supposed to be, dapat ito po ay mapakinabangan o makatulong sa komunidad, makatulong sa mga pamilya, makatulong sa nanay at tatay, ganoon din po sa mga gawain pang komunidad. Ang problema po ay tila hindi po talaga ito totally na o-organize. Okay, so sana yung pong ating mga
nasa pamahalaan naman, lalong-lalo na pa yung mga ating mga sangguniang kabataan, tutukan po natin para ma-organize. Actually, ang inyo pong lingkod ay nagsimula na, ay nagkaroon na po tayo ng courtesy call sa office ng ating SK Federation, na ito pong si Dines Christine Kathleen Park naman ng City Government of Parañaque, dahil gusto po natin maka-involve o ma-involve tayo doon po sa mga gawain ng kabataan tungkol po sa usapin naman ng ipinagbabawal na droga. Okay, dahil kami po ay naniniwala na kapag ang kabataan ay nadapuan o kaya sabihin po natin ay naging biktima ng ipinagbabawal na droga, ito pong kanyang kinabukasan ay mahihirapan na pong ibangon para po sa kanyang magiging kinabukasan, lalong-lalo na po kapag siya po ay magkaroon ng sariling pamilya. Kaya po ang target ng Parañaque Anti-Drug Abuse Office ay magkaroon ng proper coordination with the Sangguniang Kabataan to every barangay in the city of Parañaque, dahil the main purpose of this is makipagtulungan para yung mga kabataan ay hindi na po mabiktima ng ipinagbabawal na gamot. Dahil tayo naman po ay naniniwala na kapag, sinasabi ko nga po, kapag ang isang kabataan ay mabiktima ng ipinagbabawal na droga, mahihirapan na po silang makabangon, lalong-lalo na po na mahihirapan sila na magkaroon ng matinong pamilya kung sila po ay maliligaw ng landas sa usapin ng ipinagbabawal na gamot. Kaya po sa ating mga kasamahan sa City Governor of Parañaque, ganun din po sa ating mga kabataan, lalong-lalo na po sa inisyatibo ng butihing Mayor Edwin Olivares sa pamagitan po ng Parañaque Anti-Drug Abuse Office, ay tuloy-tuloy na po tayo makipag-ugnayan sa mga kabataan para hanggat maaari ay hindi po sila maligaw ng landas, o kung mayroon man, dapat muli po silang maibalik doon po sa kanilang activities o gawain bilang isang matuwid na kabataan na siyang tunay na pag-asa ng ating lipunan. Siya po ang pag-asa ng ating pamilya at sa kinabukasan ng ating bansa. Pwede ba yun? Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, kapag kabataan, iyan ay pag-asa ng bayan. Bye-bye! 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 God bless us all! Bye-bye! Parañaque, Netrello, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Parañaque, Netrello worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Parañaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. Parañaque, Netrello, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa, makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. Parañaque, Netrello, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar
Paul Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar